magbasa ka sa Biblia, ganito. Sa Biblia, marami nagsasabi na talata, letra por letra, sumampalataya ka, maliligtas ka. Kung babasahin mo letra por letra, gaya ng John 6:40, sabi doon, at ito ang kalooban ng aking ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakalagay doon, sumasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ngayon ng mga pastor, walang binanggit na works, walang binanggit na bautismo. Yon. Yung Pero salita, bro, meron naman doon sa episode 2 GC, kung ituloy na nila basahin. hindi nga nila kakagatin yon kasi nga nasa John 6:40 tayo. Ngayon, tatalon naman tayo sa Roma 19. Sabi doon, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. O di sabi ng mga pastor ng faith alone, wala namang nakasulat doon na na works, wala rin nakasulat na bautismo, maliligtas ka. Kasi nga pag bumasa sila letra por letra, yung pananampalataya kasing sinasabi doon, bro, hindi naman letra por letra yun eh. Yung pag-aaral nun eh. Kasi sa Biblia, maraming uri ang pananampalataya. Merong pananampalatayang pakunwari. Kung alam nyo yan. Merong pananampalatayang walang kabuluhan na sinasabi ang Biblia. Unang Korinto 15:2. May pananampalatayang maling pananampalataya, Titus 3:10. May pananampalatayang pakunwari, ikalawang Timoteo 1:5. May pananampalatayang patay. May pananampalatayang hindi baog. Maraming uri ang pananampalataya eh. Pag inaral mo yung pananampalataya na itinuturo sa Biblia, may pananampalatayang walang kabuluhan, pananampalatayang pakunwari, pananampalatayang baog, pananampalatayang nanginginig pa kagaya sa demonyo. Tanong, ano bang pananampalataya yung itinuturo ng mga apostol? Siyempre, pananampalatayang may gawa yun. Kasi ang pananampalatayang walang gawa, baog eh. Patay. Tama. Dapat ma-consider natin, maraming uri ang faith sa Biblia o babasa ko. Ang isang uri ng faith sa Biblia, ikalawang Timoteo 1:5. Ito, kung tawagin to ni Pablo, pananampalatayang pakunwari. Basa tayo. Na inaalala ko, ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina at ako'y naniniwalang lubos na sa iyo rin naman. Sabi niya kay Timoteo, inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo. Meron palang pananampalatayang hindi pakunwari na kay Timoteo. Ibig sabihin, meron pananampalatayang pakunwari, alam ni Pablo. Meron talagang mga taong sumasampalataya pero pakunwari. Yung ba, ligtas ba yon? May pananampalataya yon pero pakunwari. Ligtas ba yon? Imposible naman ligtas yun, pakunwari nga eh. Yung isang uri ng pananampalataya, Titus 3:10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo na. Tanong, yung bang may maling pananampalataya, ligtas ba yon? May pananampalataya yon, pero mali. Ligtas ba yon? Hindi, syempre, maling pananampalataya nga eh. Itakwil mo, sabi ng apostol, itakwil mo na. Isa rin yun uri ng pananampalataya, maling pananampalataya. Ano pa yung isang uri ng pananampalataya? Yung tinatawag naman na pananampalatayang walang kabuluhan. Kasi merong mga tao sumasampalataya sa Diyos, pero yung kanilang mga gawa, kasamaan. Hindi nakikita sa gawa yung kanilang pananampalataya. Kaya kung tawagin yan, pananampalatayang walang kabuluhan eh. Pero may pananampalataya sila. Naniniwala sila sa Diyos. May faith sila, naniniwala sila. Naalala ko tuloy yung binhi yung uri ng binhi. Ito, basa tayo unang Korinto 15:2. Sa pamamagitan naman nito'y, ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ng aking salita na ipinapangaral sa inyo. Maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Sa Biblia, merong pananampalataya na sinasabi ang apostol
na walang kabuluhan, maliban na lang kung sumasampalataya kayo, sabi niya, ng walang kabuluhan. Meron sumasampalataya, pero sumasampalataya ng walang kabuluhan. Bakit? Naniniwala silang may Diyos, sumasampalataya sila, pero hindi nakikita sa kanilang buhay yung Diyos nila. Hindi nakikita sa kanilang sarili, yun sa kanilang mga gawa, na may Diyos sila. Kaya ang pananampalataya nila, walang kabuluhan. Pero may pananampalataya sila, kapatid. Walang kabuluhan nga lang. Ligtas ba yon? Di ba? Kaya nga sa Biblia, hindi pag nakabasa ka ng, sabi sa John 6:40, at ito ang kalooban ng Ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nung pastor na Korkor, sabi niya, walang binanggit na gawa, ligtas na, sumampalataya lang. Letra por letra ka nag-aral. Dapat sa Biblia, malaman ng isang tao, merong pahayag sa Espiritu. Kaya nga sabi sa unang Korinto 2:10, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi pwedeng letra por letra lang. Kaya nga utos sa Biblia, Isaiah 34:16, inyo ngang saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Sasaliksikin mo. Kasi may pahayag sa Espiritu eh. Hindi pwedeng pag binasa mo lang, letra por letra, walang gawa eh. Dapat sa Biblia, makonsider din natin na sa Biblia, marami rin uri ang gawa. Kung ang pananampalataya maraming uri, ang gawa rin maraming uri. Sampulan natin ng isang uri ng gawa. Merong tinatawag sa Biblia, gawang sarili. Gawang ayon sa sarili. Titus 3:5. Sabi diyan, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginagawa nating sarili. Meron palang mga gawang katwiran na ginagawa mo sa sarili mong gawa. Yung kasing gawa na yun, gawang ano yun eh, gawang sarili. Gawa na walang pananampalataya, gawa na maitaas ang kanyang sarili niya ang mapupuri. Yan, gawang ayon sa sarili. Yan din na nakalagay sa Efeso 2:8-9 eh. Sabi diyan sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Hindi sa inyong sarili. Kasi nga, merong gawang ayon sa sarili. Yun ang isang uri ng gawa. Pero merong gawa, hindi gawang ayon sa sarili. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Hebreo 13:21. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Hindi gawang sarili yon. Gagawin mo kalooban ng Diyos. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi gawang sarili. Sabi ni Pablo sa Pilipos 3:9, kasi yung gawang sarili, hindi ka kayang iligtas nun eh. Pero merong gawa, hindi gawang sarili. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Gawang may pananampalataya. Gawa ayon sa katwiran ng Diyos. Sabi yan ni Pablo. Pilipos 3:9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Sabi ni Pablo, masumpungan ako ng Diyos. Walang katwirang aking sarili. Gawang sarili, wag. Wag ako masumpungan dyan ng Diyos, sabi ni Pablo. Sa makatuwid bagay sa kautusan. Wag akong masumpungan ng gawa na ayon sa kautusan na gawang aking sarili. Yun yung ayaw ng Diyos, yung gawang sarili. Sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi, sabi ni Pablo, ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ngang buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron palang katwiran galing sa Diyos eh. Hindi gawang sarili. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 13:21. Anong katunayan? Nung wala pa kasi tayo sa Panginoong Hesus, yung gawa natin, walang kabuluhan yun eh. Kasi gawang ano yun eh. Gawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Gawa yun na walang pananampalataya. Kaya sabi sa Hebreo 9 ng 14, sabi doon,
Teka lang, babasa na naman tayo. Tulad ba yan ng yung pagluhod simula sa pinto hanggang sa may dambana? Oh. Sabi sa Hebreo 9 ng 14. Teka lang bro Wala ba kayong Biblia dyan? Para din ako nahihirapan sana. Eto, gaano pa nga kaya ang dugo ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis. Sabi ni Pablo, gaano pa nga kaya yung dugo ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan, inihandog niya yung kanyang sarili na walang dungis. Bakit? Sa Diyos, upang maglinis sa ating mga budhi sa mga gawang patay. Merong mga gawang patay na nilinis tayo ng Diyos sa mga gawang patay. Bakit? Tuloy natin ang basa. Upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Nilinis tayo sa gawang patay, pero pagtapos tayo linisin ng Diyos sa gawang patay ng dugo ni Kristo, maglilingkod na tayo sa Diyos na buhay. Meron ng gawa na hindi gawang patay. Meron ng gawa na aariing ganap ka ng Diyos. Kasi sa Biblia, bro, merong gawa na hindi ka aariing ganap ng Diyos. Meron din namang gawa na aariing kang ganap ng Diyos. Basa. Ano yung gawa na aariing ganap ka ng Diyos? Roma 2:13. Kasi ang pinapakita ko dito, maraming uri ang pananampalataya, meron ding iba't ibang uri ang gawa. Kasi itong mga pastor, pag nakabasa, itong mga born again na faith alone, lahat ng gawa sa kanila, generally, pag nabasa nila yung salitang gawa, lahat na ng gawa, hindi na makakapagligtas. Hindi nila alam, merong gawa aariing ganap ka Meron ding gawa hindi ka aariing ganap. Yung gawa na hindi ka aariing ganap, yun yung kautusan ni Moises. Acts 13:39. Ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Pag sumasampalataya ka kay Kristo, Acts 13:39, aariing ganap ka sa lahat ng mga bagay. Pati mga gawa mo, aariing ganap. Lahat nga ng mga bagay, aariing ganap ka Kasama dun yung gawa. Tuloy, datapot hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa kautusan ni Moises, di ka aariing ganap doon. Yung sinasabi ni Pablo, sa makatuwid bagay sa kautusan. Wag masumpungan ako ng Diyos sa katwirang aking sarili, sa makatuwid bagay sa kautusan. Hindi ka aariing ganap sa kautusan ni Moises Pero kay Kristo, lahat ng mga gawa mo, aariing ganap ka pag sumampalataya ka Kaya sa Biblia, may pananampalatayang kaya sa Biblia, merong gawang aariing ganap ka at merong gawa na hindi ka aariing ganap. Hindi lahat ng gawa sa Biblia generally. Basa tayo. Roma 2:13. Hindi naman to alam ng mga pastor ng born again Sila pag nakabasa ng gawa generally. Lahat ng gawa iisa lang Ito 13. Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos. Hindi yung tagapakinig lang, kundi yung mga nagsisigawa sa kautusan ay siyang aariing ganap. Kaya sa Biblia, merong gawa na aariing ganap ka. Kaya nga sa Acts 13:39, ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Kasama doon yung gawa. Yung gawang may pananampalataya, gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Hebreo 13:21. Hindi gawang ayon sa sarili. Roma 10:3. Sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, sila'y hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Merong hindi katwiran ng Diyos yung mga tao, dahil hindi nila alam yung katwiran ng Diyos, sa pagsusumakit daw na maitayo yung sariling mga kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Hindi sila nagpapasakop kasi gusto nila gawang sarili. Iba-iba kasi ang gawa Maraming uri ang gawa ewan ko kung naiintindihan nyo mga kapatid. Malinaw naman siguro yung paliwanag. Kaya sa Biblia, merong gawa hindi ka aariing ganap, merong gawa aariing ganap ka basa tayo. Ano yung gawa na hindi ka naman aariing ganap? Kasi ang binasa natin kanina, letra por letra, gawa na aariing ganap ka. Yung gawa naman na hindi ka aariing ganap, kasi ang pinag-uusapan natin dito,
Hindi lahat ng gawa pare-parehas. Maraming uri ang gawa. Oh. Basa tayo. Oh, yung gawa na hindi kaaariing ganap. Oh, Galesa 2 ng 16. Bagamat nalalaman na ang tao'y hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Oh, yung mga tao hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. Kautusan kasi ni Moises yun, hindi kaaariing ganap doon. Pero sa kautusan ni Kristo, sa lahat ng mga bagay, aariing ganap ka dahil sa pananampalataya. Kahit yung mga gawa mo. Oh. Kaya sa Biblia, may gawang aariing ganap ka, merong gawang hindi ka aariing ganap. Hindi generally. Meron akong tinanong na pastor, nagdebate kami. Lahat ba ng gawa sa Biblia, aariing ganap ka? Sabi ko, tanong ko pala sa kanya, lahat ba ng gawa sa Biblia, pare-parehas lang ba? O maraming uri ang gawa sa Biblia? Lahat ng gawa, iisa lang yan, hindi ka maliligtas sa gawa. Hindi niya alam, merong gawa na aariing ganap ka. Merong gawa na hindi ka aariing ganap. Oh, di ba? Kasi merong gawang sarili, gawang ayon sa sarili, gawang may pagmamapuri. Oh, gawang nagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, Roma 13. Oh, meron ding gawang ayon sa katwiran ng Diyos, Pilipos 3 ng 9. Oh, merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 13:21. Patay na gawa, Hebreo 9:14. Oh, di ba ang dami? Kaya malilito ka pag di ka nakakaintindi sila generally pag nabasa nila yung gawa Kaya sila ewan ko sa kanila.